Mayong buntag sa tanan. Hallelujah. Kumusta mo mga igsoon? It's good to be here. Praise the Lord. Malipayon ba tang tanan? Malipayon ta tungod kay nakabangon pa ta. Amen. Pasabot gani nga nakabangon ka tungod kay daghan pa kaayo yung mga buluhaton nga ipabuhat si Lord sa imong life. Amen. I just want you to know nga ning anhi ka, not just you are here nga kanang musimba, ingkod lang, but I want you to know ning anhi ka in order for you to be equipped. Amen? Parang mahandos pagtama ng imong pagka-professionals, ang imong pagka-businessman, ang imong pagka-nanay, pagka-tatay, pagka-ginikanan, ang imong pagka-Kristohanon. Amen? Hallelujah. So that's why we are here. In the book of Isaiah, chapter 60, verses 1 and 3, 1, 2, 3, nag-ingon dira Isaiah 60, verses 1 and 3, Amplified Version. Arise from spiritual depression to a new life. Shine. It means be radiant with the glory and brilliance of the Lord. For your light has come, and the glory and brilliance of the Lord has risen upon you. For in fact, darkness will cover the earth, and deep darkness will cover the peoples. But the Lord will rise upon you, Jerusalem, and His glory and brilliance will be seen on you. Verse 3, nations will come to your light, and kings to the brightness of your rising. The Lord God's blessings be upon the reading of His word. Okay, so this kind of declaration, gideklara ni siya ni Isaiah ngadto sa mga mga Israelites. Nga mahimo bisan og nay mga problema, mahimo gyapon ka nga mo arise. Amen? Hallelujah. Kasi naka-experience diha atong giingon diha sa verse 1 nga arise from depression. Spiritual depression, mental, emotional depression. Ingon ang Lord, you need to arise. Alright, atong hisgutan ning bangon og abante. Hallelujah. Amen? Bangon og abante. Literally, why is it you need to get up? Nganong importante man nga mubangon ka sa buntag? It's because sometimes di nakabagay diha ang dapita. Di nakabagay diha gahigda lang. Because daghan pa kaayoy mga buluhaton sa balay, literally speaking. Di ba? Aron ka makaabanti, ana nga adlaw, you need to bangon. Para makalihok pa ka, makapanikay-sikay pa kayo sa imong buhaton, makatiman pa ka sa imong bana, makatiman pa ka sa imong anak, makalaba pa ka, daghan, buluhaton, di ba? Spiritual speaking, kinahanglan ka mo rise, gikan sa imong pagkahagba. Tungod kay design sa Ginoo sa imo is mo abanti ka. Amen? Who among us here wants to increase? Amen? Isa, duha lang? Kitang tanan, nagkinahanglan tag-increase. Diba? Speaking of increase, burag, ay, lipay kayo taana. Kay increase, prosperity, diba? Blessings. We need that. Amen? Gusto tag-increase sa ato ang kinabuhi. Hallelujah. Gusto ta nga makaabanti ta. Because ang design ni Lord sa imo, God designed you to become, what I mean is that God desire you to be the best. So don't settle for less. Amen? Ang gidesign sa imo sa Ginoo is dako mga igsoon, maayo. Unya, ayaw pagmantinir. Amen? Labi na sa espirituhanon, ayaw pagmantinir nga magpabilin lang ta nga muingko din ha. Because there are lots of things na kinahanglan i-advance ang atong life. The Lord designed us that our lives will become more advancing. Amen? Sa imuhang trabaho,
Ang imong pamilya, di ba? Sa imong pamilya, imong mga anak, mao nay disenyo sa Ginoo ug imo po nang tinguha nga mas more mo advance. Amen. So, in order to advance, unsa may angay buhaton nato? Hallelujah. So, do na lang may tulo ka butang nga angay natong buhaton mga kaigsuonan in order for us to be more advancing. First is, kaning gitawag og break the bad habits. Amen? Break the bad habits. Tanan nato is natay mga habits. Gitawag og mga habits sa ato ang kinabuhi. Alright, so the best thing that we can do in order to rise up is to change our character. Amen? Ang best nga atong buhaton kay gusto man ka mo abanti, gusto man ka mo increase, gusto man ka nga ang imong life become more advancing, then first you need to do is to change your character. Amen? Usbon nato ang atong mga kinaiya or what we call habits. Or kana bang habits? Kinaiyahan. Kinaiyahan. Na kinaiyahan. Diba? Habits is na kinaiyahan nimo matag adlaw imong ginabuhat. Which is bad, ha? We are speaking about bad. So, kinahanglan dai nato na usbon. Hallelujah. Kaya nga naman, daghang mga butang nga nahitabo sa imong kinabuhi tungod sa imong ginabuhat. Batanon, daghan nga mga butang na usab sa imong life, it's because of your habits. Tungod sa imong mga ginabuhat. Do you get me? Daghan mga kaigsuunan. Kanapit ang word nga usahayin mo yung tanga, nasanay na manggod. Nasanay na ko na anad na. Tungod sa kaanad ni mo, maglisod na ka og buwag ni ana. Tungod kay nasanay na ka, nagunahuna ka nga abi ni mo tama na siya. Kay naanad naman ka. Di ba? Kumbaga nahimo ng normal sa imuhang life. Unya sa ka-normal di na nimo makaya kung di nimo na siya buhaton, di nimo makaya kung di na nimo kumbaga makitaan, magawitan, di ba? Mahawiran. So, ingon diri in order nga parang mahimo kang musor high ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo. You know what? Unsa imong buhaton is to break that kind of bad habits. Amen? Daghay mga bad habits, for instance, kanang pagpamakak, na kinaiyahan na nimo nga mamakak ka. Di ba? It's a bad habits. Let's take it practically, di ba? Kana ang pagpamakak. So, ang pagpamakak imong una gamatoy lamang to nga bakak, pero it's a bakak. Kadugayan nga imong ginabuhat, wa ka kabantay, nahimo na nimong habit na kinaiyahan na nimo, which is not good. Nag-desire ka nga ang imong life become more advancing and you need to break it. Amen? Aside, utang. Kita mong tanan, naman tayo mga utang, no? Kami, nami utang. Pero what I mean ba is kung nakinaiyahanan nimo, nga sige kag utang diri, magbayad utang dito, makaaway ka o imong giutangan. Diba? So, as a Christians, we need to deal with it. Kay naguna-una siguro ka, it's normal nga mangutang. Nabas ato diri nga way utang? Ha? Sana way utang. Diba? For me, mangutang ka, kana ra gyud imuhang makaya. Unya, kana pong imuhang mahunahunaan nga magbayad ka. Pero what I mean is that imo naging kinaiya nga utang. That is not good. Hallelujah. Amen? Pagpanigarilyo. Di ni mo kaya kay luod pag di ko manigarilyo. Di ba? Pagsugal, murag mangatol gid akong kamot pag di jud ko kasugal. Di ba, ana na?
habits kinaiya na nimo, which is kinahanglan i-break tungod kay design sa Ginoo sa imuha mahimong progressive. Amen? So, ay lang mo kasuko. It's tinuon. Di ba? Kinahanglan ta nga mahimong muabanti sa atong kinabuhi. Praise the Lord. Kay daghan man siguro nga mga panahon, nahimo kang nadagma tungod sa mga pagsulay sa imong kinabuhi. Nakabangon na ka. Unya, kay kinahanglan man ka nga muabanti pa gamay. O di good gamay. Muabanti kag kadaghan. Unya, kay naamang puy imuhang kinahanglan lagi nga usbon tungod kay bugat daladalahon. Amen? Dili kaabante. Praise the Lord. I would like to bring you in the story of King Hezekiah. Alright, si King Hezekiah, gitawag ni siya apo ni David. Apo ni David si Hezekiah. Here comes Solomon, di ba si Solomon anak ni David? Here comes Solomon, gabi siya ka, kumbaga ba, at first, gabi niya kasuod sa Ginoo. You know what? Si King Solomon is naa siya'y 700 ka asawa. Nay, grabe. Giunsa naman to pag-schedule. Di ba? 700 ka asawa o 300 ka gikidat-kidhatan na skilid. Di ba? Kakabit. Way labot ng sasig kakilid nga kadalabay. Di ba? 300 plus 700. Unsaon nimo na pag-schedule daw ikaw si Solomon? Bisag sud sa isa ka tuig dinhi mo na mahatagan og schedule. Pero nahiyo niya. Okay, so instead nga ang iyang life ni King Solomon pag magkadugay, instead nga mas more mo suod diha sa Ginoo ang iyang kinabuhi, unsay nahitabo nga nagkaanam naman hinuon siya kalayo sa Ginoo. Diba? Dapat kita, dugay na tanang alagad ni Lord, mas more, mudot-dot ang atong relasyon sa Ginoo. Dili mo, luag, di mo kang, here comes Solomon na hitabo sa iyang life. Because ang goal sa mga bana is lipayon ang asawa. Diba, bana, diba asawa, mapod na, malipay imong bana, malipay imong asawa. So, goal ni Solomon, nga lipayon ang iyang 700 kabuok. Kabati ko. Okay, so, may goal no, nga iyang lipayon ang iyang mga asawa. Kining mga asawa, kay mga prinsesa, man po sa nagkalain-lain nga mga gingharian atong panahon na. Di man yung mga Kristohanon. Nagsimba po ning nagkalain-lain nga mga Diyos-Diyos. Here comes the time nga nag-celebrate ang tibuok Judea ato nga panahon, and then nagsimba sila og mga kanaang Dios-Dios. They take a detestable acts against the Lord. Kana bang kanang nilad nga, di ba magsimba-simba ka og lain nga Dios, di ba detestable acts na sa panlantaw sa Ginoo, kumbaga ba hugaw sa panlantaw sa Ginoo. Unya mao to nadala man ang iyang pagbati sa iyang asawa, kay gusto man lagi siya nga malipay ang asawa, o sige, musunod na lang ko nimo. Ay, kay mabuwagan. O, di ba? Ning sunod siya, ato nga panahon, nawala agyod si Solomon. Ang iyang pagkirelasyon sa Ginoo, ning layo gayod sa Ginoo. Karon, in the book of 2 Chronicles, chapter 29, verses 1 to 5, ingon dre 2 Chronicles 29 verses 1, Hezekiah was 25 years old when he became king. 25 pa anyos siya nagsugod, hari na siya. And then, when he became king, he reigned in Jerusalem for 29 years. His mother's name was Abijah, daughter of Zechariah. He did what was right in the eyes of the Lord, just as his father David had done. In this first month of the first year of his reign, he opened the doors of the temple of the Lord and repaired them. He brought in a priest and the Levites, assembled them in the square on the east side, and said, "Listen to me, Levites. Consecrate yourselves now and consecrate the temple of the Lord and the God of your ancestors. Remove all the defilement from the sanctuary."
Unsay giingon ni Hezekiah? Remove all the defilement from the sanctuary. We are the temple of God. Amen? Templo sa Ginoo. There are lots of things, there are lots of kinaiyahan nga nakapa-defile nimo. And gusto sa Ginoo, walao na siya. Amen? Unsay giingon, in what way? In what way nga ato ni nga mabuhat? Is that, kinahanglan nato nga, alright, kinahanglan nato nga, i-start immediately, atong sugdan, dayon. Kung baga niyan ka nga, maglisod man ko, nighawa ning akong gihimo, ning akong pag-inom-inom, kay kung di ko mag-inom-inom, burang lain akong gibation, masakit man hinuong ko. Lisod man ako biyaan ng pagpanigarilyo tungod kay pag di na ako ni biyaan, kalinga ko suka-suka, madaot na hinuon ko. Di na ako gusto biyaan ng pagpamakak, kay pinagi sa pagpamakak, di ko makakuha og mga, unsa man, alternatives in life. Di ba? Muingan siguro ka. But did you know what? Ingon ang Bible, King Hezekiah started immediately. What I mean is that in verse 3, ingon Drea, in the first month of the first year of his reign, in the first month of the first year, it means sugod nga bulan, ug sa sugod nga tuig ni Hezekiah, he opened the doors of the temple of the Lord and repaired them. It means, diha. Moingon ka, di man ako kaya. Diba, moingon siya ka, di na ko ni kaya tungod kay, wako'y igong kusog, sugdi lang. Sugdi karon dayon. Kaya nga naman, tabangan kas Ginoo. Di man gid makaya nimo kung ikaw lang gyud patuyangan. No. Pero pinaagi sa tawang sa Ginoo, makaya nimo na. Amen? Kay gusto man ta mo abanti. Di, utlo na to na. Praise God. You identify the roots. Imong ilhon og unsay sinugdanan ani. Tan-awa unsay gibuhat ni Hezekiah. In verse 5 sa Chronicles, the God of your ancestors remove all the defilement from the sanctuary. It means ang roots di ay ang gigikanan day ato nga iyang habit, ato nga mga kinaiya sa mga Israelites is that gikan pa sa iyang mga kanunuan. Lisod putlon, di ba? Mayon ka nga. Natay mga practice, natay mga kinaiyahan na nga lisod putlon. Para makalakaw ang bata, you need to laway-laway sa tuhod. Kinahanglan nga imong lawayan ang tuhod. Hilot-hiluton. Di ba, mao na? Manimahog laway imong anak. Manimahog, buntag sayo para mga laway, nga way panutbrush, way pamugmog. Asa nagikan tungod sa imuhang lulo, lola, kanuno-nunuan, imo nang nasunod, nakinaiyahan imo na, parang modali og lakaw. What I mean, parang modali og tindog ang bata. Ngano man ang si Safi, nakatindog man way laway-laway. Di ba? For me, but I'm not kanabitong kuan, but I'm here to say what is true. Amen? Because daghan nga mga tao gasunod pa ni ani. Kato nga mga Israelites sa una, ga-practice sila og simba og Dios tungod kay pagmata nila mo ilang nakitaan sa ilahang mga ginikanan nga nagsimba og Dios. Di ba? So kinahanglan i-break. So i-identify nimo ang roots kung di nimo kaya ngano maning ano na imo naman kung namakak? Ngam dali ra ba kaayo ko masapot? Dali ra ba kaayo ko mainit? Imo subayon ngon sa hinungdan ani bi. Nganong inganim naman ko. You identify the roots parang imong ma-break. Amen? Amen. So, another thing is pag ma-identify na nimo ang roots is that replace it. Alid unsa may opposite sa bad? Good habits. Alid-an nimo og maayo nga mga kinaiyahan. Praise the Lord. Replace it completely. And verse 2, he did what was right in the eyes of the Lord, just as his father David had done. Alright. So, gibuhat ni Hezekiah sa unsay gibuhat sa iyahang ginikanan nga si David.
nga nagsimba sa Ginoo nga gibansagan og a man after God's own heart. Amen. Kinsay gusto ana nga ingnon sa Ginoo, you are kanaang after my own heart. Diba? Nagninguha ta na. So, kinahanglan ta nga naada ay atong i-break sa atong matag usa ka mga kinabuhi. Amen? Di na tamang away. Kay kinaiyahan mo kung paraaway ka, kinaiyahan mo nga mangbulati ka, so you need to break it. Kay di ka mo abante kung magpabilin ka ni ana. Amen? Hallelujah! Praise the Lord. Number two na ta. On how to be more advancing sa atong kinabuhi. Saan na to pagbangon o pagmuabante sa atong life is that never allow the enemy to assassinate your spirituality. Usbon ako, never allow the enemy to assassinate your spirituality. Ayaw tuguti nga ang enemy buot mo guba sa imong espirituhanon nga kinabuhi. What do you mean by assassinate? Ato doon tan-awon unsay meaning sa assassinate be? All right. So, assassinate means is to murder an important person. Ingna imong self, importante ka. Come on, importante ka. You're an important person. Ang assassinate is that ang desire sa enemy is to assassinate your spirituality. Pat yon ang imuhang espirituhanon nga kinabuhi. Kay nga naman kabalo siya nga moabanti na ka. That's why babagan kaniya. Kabalo siya nga ang progress nga design sa Ginoo sa imuha, hapit na mahitabo. Ang mga plano sa Ginoo sa imuha mahitabo. That's why gakpaning kamot gyud siya. Di ba ang sagingon sa John? Nga ang plano niya is to kill, to steal and destroy sa atong kinabuhi. Why? Nganong mao man iyang plano sa imong life? It's because He knows your capacity. Amen? He will do with all His might and strength para makil ka niya, makil ang imong spiritual nga aspect, ang imong relasyon sa Ginoo. That's why iyang buhaton. But don't you know what? Naakay mabuhat because gidihugan na ka ni Lord. Naakay mabuhat. Tungod kay gipanag-iyahan na ka ni Lord. Hallelujah. Ingon ang 1 Corinthians chapter 16 verse 13. Ingon diri be on your guard. Stand firm in the faith. Be courageous and be strong. Be on your guard. Pagbantay. You know what? Ang Kristohanon nga dili magbantay is tanga. Di ba? Gatanga. Ang Kristohanon nga di magbantay, be on guard, is tanga. Why? Because there is an enemy trying to assassinate you. Naay enemy nga naninguha nga pat yun ka i-murder gid ka. Para di ka makapadayon sa plano sa Ginoo. Nahadlok, ang enemy actually is nahadlok nimo because kabalo siya nga unsa ang naa sa imuha, unsa ang power nga naa sa imuha para maka-destroy sa iyang gingharian. Amen? Dapat dili tatanga sa mga buhat sa yawa. Amen? Di dapat tanga ang Kristohanon, kay ang Kristohanon nga di magbinantayon is tanga. Unsa nang tanga? Galutaw. Aguban diri galutaw pa ni unsay unahon na ni galutaw pa taud-taud pa ni mulugdang ron. Di ba? Dili ka wala lang imong unahon nga I am protected by the Lord. Yes, you are. But don't you know what? Mangitang enemy og kanaang gamay nga buslot aron lang gyud nga masudlan kaniya. Ang gamay ang pila ka tuig nimong giampingan nga integridad, di ba? Ang pila ka tuig nga imong gipangalagaran sa Ginoo nga kani nga identity. Ako gyud ni protectionan. In 20 years nimong pagtipig sa imong integrity, in 20 seconds
usab. Di ba? Ay, sigtanga. Pagbantay. Ay, kumpiyansa. Bulol na ta. Di ba? Kay, ngayon ka nga, ang pagkristohanon ako yung gitipigan sunod sa 20 katuig, pero in 20 seconds, gimuhimuan lang ang istorya. Out. Di ba? Dako kag duwang gani mong dungog, gamay lang. Oh, kagets mo? Oh, lutaw pa. Lugdang natataw dron. Di ba? Amen, mga igsoon? Never allow the enemy to assassinate you. Bahugan lang ka din haa, o kung sa ibahog. Bahugan lang kag budget, kwarta. Bahugan lang ka og kano sa man, posisyon. What I mean is that in every opportunity atong masugatan, we need to be wise in that. Amen? Kibasig makaruwin na sa imong integridad. Uy, Kristohanon man ka. Diba? Gamay lang nga storytelling. Diba? Daghan mga Marisol ron, mga Marites. Oh, bungkag dayon. So, that's why ingon ang Corinthians, be on your guard. Hallelujah! Amen? Be on your guard. Praise the Lord. Kaya you know what? Lahi naman gudning kung iasinso na kas Ginoo. Itong giingon sa Isaiah. Kung iasinso na kas Ginoo, lahi ra gyud. Daghan ang kumbaga, kung naa ang glory sa imuha, gi-asinso na kas Ginoo, gi-advance ng imong life, ang kauban nimo sa imuhang trabaho, ang ka-office mates nimo, imong boss, ang imuhang mga friends, matingalaw, huy, grabe, bisag daghan kayong problema, pero gangising-ngisi raman siya, burag wala lang, lahi ra gyud, di ba? Tungod kay na ay himaya sa Ginoo. Pag nahihimaya sa Ginoo, imong kinabuhi, makit-ana sa mga tao nga gapalibot nimo og nakit-an po na sa enemy. Di ba? Gapaning kamot po na siya. Hallelujah. Amen? In order for us nga makabantay ta sa tanan mga plano sa enemy is that we need to maintain our intimacy with God. Amen? Maintain your intimacy with God. You know what? Lahi ra gyud ning suod. Somebody said nga walay favoritism ang Ginoo, pero naay suod si Lord. Di ba? Naay suod si Lord. Badaghan man na imong problema, mahimuhimuan man kag istorya, malibak-libakan man ka, pero yangungo lang gyapon kas Ginoo. Suksok lang gyud gyapon kas ilok ni Lord, palaban lang gyud gihapon ka ni Lord. Diba? Suod. Even in good and bad times, suod. Tungod sa imong kasuod, don't you know what? Ang tanan mga anghel is under God's disposal. Ingno na sa Ginoo ng mga anghel. Okay mga anghel. Pag-andam karon. Kay nga naman. Diba? Kay nga naman. Ako rin eh. Okay, pag-andam. Kay, agtuoy ra gud ni sa Barangay 3 sa Buena Vista, be? Alirungi ra gud ni sila dito. Kay sighilak na ko. Dali ra gud ni dito panalangin. Oh, di ba? Di ka ginahana na. Intimate. Be intimate with God. Amen? Pwede na ingnon sa Ginoo, suguan sa Ginoo. O, ato si, kuhaan dito, be? Si Pastor Estela, dahil ito dito, bundak itong mga panalangin dito, kwarta. Di ba? Tanan, aspeto. Kay kalingaw ni yang uuwa na ako ba? Ganahan ko ani. Oh, di ipang-dispose sa Ginoo ng iyang mga angels. Amen, tungod kay naay suod. Gusto ba ta mo suod sa Ginoo? Kumusta imuhang intimacy ni Lord? Intimate pa ba na? Hallelujah. Praise the Lord. Ingon ang 1 Chronicles 16 verse 11. Seek the Lord. Yes, seek His strength and seek His face untiringly. Ayaw kakapoy. Amen? So, hilak na pod karon. Hilak na pod na ugma. Susilak na pod unya. Kung mahimo lang kada, duol sa Ginoo, hilak.
Suksok lagi sa ilok ni Lord, kay dili siya bahog ilok. Di ba? Suksok palaban pormente ni Lord. Okay, when was the time nga last nimong hilak ni Lord? Year 2020 pa man to. O niya, ang imong kadasig, kanus aman nga kanang burag na himong intense gyud. 2020 pa pod. Na! Di ka pwede magpuyo sa imong experience sa una. Amen? Pwede ba na imong magpuyo kasi imong experience sa una? No! Because every day, every time when you come into the presence of the Lord, every day is a brand new experience. Amen? Amen, Igsoon? Hallelujah! So, we need to maintain our intimacy with God untiringly. Ayaw kakapoy, di kay karon dasig og maluya. No. Di na pwede nga mahimo kang suod ni Lord. Nayo sa kaistorya, friends sila. Pareha sila na ay mga bikiri. Unya, ang isa, halinon kaayo. Grabe halinon ang ihang mga paan. Unya, nang kaning isa, ning duol dito sa iyang amigo, niingon na, pre, unsa may imuhang ka na ang sikreto, nga naman ang imuhang paan, mahurot-hurot man, ang ahuang mapanos-panusan man. Di ba? Kung ikaw, negosyante ka, ay, musulti ra ka, pero dili tanan ingredients imong isulti, di ba? Oh, dili. Abi pa lang, masundugan niya, pero dun sinawat, tungkol sa kasuod nila. Ang uban ata ato, mo palit man, di ba? Palito ng uban, kung gusto mo, unsa may imong ingredients, kay parang malami po ang tinda. Ingon ana. Pero doon sinawat, tungkol sa kasuod nila, kay barkada sila. Sulti na lang kung unsay sikreto. Tungod sa kasuod, doon sinawat, pag the moment nga suod kaayo ka sa Ginoo, the Lord is, daghan kayo siya secrets, di ba? In gusto ni Lord i-reveal sa iyang mga suod nga tao. Di ba? Ganahan ka na, suod ka ng Lord, ikaw revealans, padayngan sa mga sikreto, daghan niya. Pag intimate pod mo sa Ginoo, amen, batanon, di magtanga. Hallelujah. Amen? So, another thing is that, para yung kita ma-assassinate sa yawa, all we need to do is that we don't need to give up fellowship. Sa imong tanaw, sukad nga nagaadto ko, Christ is the answer. Sugad ga-appeal ko mga fellowship din ha. PLA Fellowship, Kingsman Fellowship, Youth Reload, nausab ang imong kinabuhi. Diba? Sukad nga kalingaw kag istorya-istorya sa imong leader, sungad kalingaw kag suod sa imong pastors, nahimong imong kinabuhi daghay na liso nga perspective. Sa una, hastang balikua, pero karon hastang tulira na. Amen? Kinahanglan di ay nga naata sa fellowship. Parang madasig ka. Amen? Kumain ka nga, naluya ko, dyan gihapon ka gaapilan sa mga activity, musamot kag kaluya, I tell you. Because I've been there. Di ba? Praise the Lord. Having people around you helps a lot. Tinood. Na kay mga katawhan nga naga-surround sa imo na puno og pagdasig is makatabang yun sa imo ha. Amen? Dili ka manundog sa uban na adto lang kas imong barkada, pasyaton lang ka, maglabad pag imong ulo. No, dili. Ning ani ka, apil kag mga fellowship, naa kay nakatunan, na change ang imuhang disenyo sa imong kinabuhi. Amen? Hallelujah. Ang Kristohanon manggod nga nag-isus, sa gingon pa, ang Kristohanon nga nag-inusara, masulubon. Pero ang Kristohanon nga malipayon, uban sa panon. Tanawa na imong katawa, bigong ang nagsubo ba ng naong? Di ba? Ang Christian, ang tao nga masulubon, nag-inusara na. Pero ang tao nga malipayon, uban na sa panon. Hallelujah! Praise the Lord! Di ba ganahan taog naata sa mga gatherings, naata nag-fellowship, guys, istorya ta, di ba? Gadasig ta to each other. Dili lang po nang tapok tower ang mga artista. Di ba? Dili lang po na.
Kaya naman ta sa Ginoo, di ba? Dasigon mangguta, the moment nga naa ka sa fellowship, madasig ang imong espirituhanon nga kinabuhi. Amen? Hallelujah. Kaya nga naman, Satan mostly attack to those lonely people. Muatake ang enemy kanang nag-inusara ka. Di man guguginahan og tao, oy, ay dasamok, diriragud ko. Di ba? Nga ka? Di ko ginahan makiguban oy kay diriragud ko oy dasamok, sabaan ko, mas gana og dirirak ko magtugtog. Di ba ingon ana? Bagbinantayon. Nganong kinahanglan man gyud ni nga makig-ano ka sa mga tao, makig-fellowship ka. Dili lang kay para malipay ka, kundi para makabantay ka. Dili lang para naa kay ma-learn, kundi makabantay ka sa mga attack sa enemy. The more nga suod ka sa imong pastor, the more nga suod ka sa imong leader, ingon ani man gud ni imong pastor, ikaw. Kisa may nakakita be sa imuhang likod, kisa nakakita sa iyang likod. Ha, wala. Kay kung naa, ang imong mata nas tangkogo. Ay, lain pud kayo, no? No. Why nakakita sa imong likod? That's why, ang imong pastor, imong leaders, imong mga tao nga nag-surround sa imo, ingon ana na, ikaw dito, nag-atubang po na sa pikas. Kay ang enemy, gatruog araw sa imuha. Di ka kakita sa imong likod, kay ang imong matawa nas tangkogo. So, naay ga-intercede sa imuha, gaampo sa imuha. That's why you need to be with people nga diin makatabang sa imuha. People in the church are the right people nga imong i-surround imuhang kaugalingon. Why? Gaampo na sila nimo, ga-declare nag-blessing instead nga gapana ang enemy sa imuha. Layo palaman masagap na daan tungod kay naay ga-intercede sa imuha. Pusa kung ikaw kay cell group, maluoy intan ka sa imong kaugalingon, pangitag cell group. 'Di ba? Mga bag-o. Pangita og mapasalungan nimo para madasig ang atong matag usa ka mga kinabuhi. Aron di pud ka masulubon. Join sa mga tao, ayaw sig inusara. Kay the moment nga mag-inusara ka, mag-start na yung kag-think og self-pity. Di ba? Mostly mahitabo ni siyang people. Kung galain-lain ka, maghuna-huna na noong kag mag-self-pity. Another thing, unsa na lang moabot sa imong huna-huna, mag-compare din ka sa imong self. Nga maayo man siya, maayo man na sila, maayo man na siya. Ako, dili. Di ba? Design din na sa Ginoo nimo? No. Amen? Hallelujah. Ingon ang Ecclesiastes chapter 4 verses 9 and 12. Ingon diri two people are better off than one, for they can help each other succeed. Verse 10, if one person falls, the other can reach out and help. But someone who falls alone is in real trouble. Likewise, two people lying close together can keep each other warm. But how can one be warm alone? A person standing alone can be attacked and defeated. Take note about that. But two can stand back to back and conquer. Three are even better, for a triple braided cord is not easily broken. You are not an island, mga igsoon, sultihan ta ka, dili ka isla, nga walay tao. Nabutang kas Buena Vista, crisis dancer fellowship, kay nga daghan tao. So, be with those people nga makahelp sa imuha. Amen? Hallelujah. Kami yung saying nga, no man is an island. Kung ikaw ra isa ma-attack nun, tanawa, kung ang standing alone ra daw nga tao can be attacked and defeated. Goal na sa enemy. Kung ikaw nagluya-luya, ang enemy di gyud na galuya-luyag paning kamot nga makuha ka. Amen? Para di ka kauswag, di ka kaabante. Na kay problema, nahagba na siguro ang kalibutan sa imo ha. Dili gusto sa enemy nga makabangon pa ka. Pero no, naay daghan nga mga tao nga pwede mo tabang sa imuha. Ang kanindot ramang good kung nakay kauban, you know what? Nakay friends, kay kung madagma ka, naay mo katawa nimo. Di ba? Madagma ka, naay mo katawa nimo. Og dili ra pud taman sa katawa, tabangan man kag barog.
Amen? Joke ra hoy. Ang uban di man gud na mo katawa pero kung mamuot pag tapilok makatawa pag gamay. Ay barog. Nga na di ba? Mutabang sa imo mo nang kanindot gyud nga di nimo hunungon ang imong fellowship. Activity sa PLA uban. Ang nagsulti pod kay nay bata. Di ba? So uban, kinahanglan unsay activity sa mga nana, tatay, uban, youth reload, cell group, ayay di gyud pakyason. Amen? Kay diha ra ta maka gain og kusog. Hallelujah. Also dig gold in the word. Di lang yung mag-stop ka sa imong sandurot sa imong isig katao, sa imong ka-cell group, sa imong pastor, sa imong leader, kundi dig gold in the word. In the book of Colossians 3, chapter 16. Let the word of Christ dwell in you richly as you teach and admonish one another with all wisdom, and as you sing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your hearts to God. Okay, highlight na to diha ang let the word of Christ dwell in you richly. Kay kung naamanggod ang pulong sa Ginoo na tanom sa imong kasing-kasing, whatever happens, whatever it is, mahimo gihapon kang unsa man mubarog, muabante. Amen. You know what? Sa imong mga desisyon sa kinabuhi, let it be that the word of God be a final, kanabitong mahimong final say sa imuhang life. Kay nindot. Kalbang mo, makaingon ka nga, ako ning gogid ko ana nga mga, ana nga buluhaton, tungod kay nay word ang Ginoo. Ako nagkigminyo gid ko tungod kay nay word ang Ginoo. Ako, kanay nga nabitaw ning involved ko sa ministry tungod kay naay ko'y word sa Ginoo. Kanay nga na ba, naay nakaduel nga pulong sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Amen? Kay naakay ika-shield kung naay mga lies sa enemy sa imong kinabuhi. Di ka dali-dali ma-discourage. Amen? Every one of us naka-experience og discouragement. Amen ba? Pero ayaw lang gidbud pa patuyangi kay nganuman delikado. So if you have the word of God nga nagdwell sa imuha, nagpuyo, nakagamot sa imuha, so dili ka basta-basta nga Kristohanon. Kumusta ang atong meditation sa Ginoo? Amen? Kumusta? Hallelujah. Praise the God. Hallelujah. Last na ta. Dali ra no. Hallelujah. So, first, nga kinahanglan ta makabangon, makaabanti sa atong pagpangalagad sa Ginoo, sa atong kinabuhi, is that, first is, break the bad habits. Number 2 is, never allow the enemy to assassinate you spiritually. Number 3, be unstoppable. Diba? Be unstoppable. Everybody say, unstoppable. Hallelujah. Kung sa Bisaya, kung another term is unrestrained, unbounded. Pamabuan na to. Unpugungable. Di ba? Di mapugngan. Hallelujah. Praise the Lord. Dapat di ka mapugngan. Because labaw sa tanan nga atong dili na to hunungon is kanang pagpangalagad sa Ginoo. In serving the Lord, di ka papugong. Daghay labhonon dito, hugason dito, limpyohon dire, Domingo ron, mosimba kos Ginoo. Nay negosyo, mosimba kos Ginoo. Amen? Kinahanglan ta mahimong unstoppable in serving the Lord so that you can have testimony. Amen? Walay testimonyo ang taong ning undang. Unsay imong ikastorya kung ning undang ka? Normal ang pagpangalagad sa Ginoo, daghay challenges in life, but be unstoppable. Tungod kay kung gusto ka nga naay i-testimony nimo sa mga tao, so you need to be unstoppable. Amen. Kristohanon. Amen. Amen. Kaya naman, greater things will happen sa tao nga wala ning undang. Amen. Greater things nga mahitabo sa tao nga dili talawan. Hallelujah. Amen. Kaysa giingon pa, ang taong walang kwento
walang kwenta. Di ba? Lusa mo po yung mga istorya about sa imong i-testify sa imuhang mga kasil group. Kung wala kay kadaugan, kung ningundang ka, wa na ka nakit ng ghost ka. Di ba? O, relate kayo mga bata na about ghosting. Di ba? Kinahanglan nga mahimo kang unstoppable. Praise the Lord. Kay, kung what I mean is, unsa may imong ilaban sa imong next generation, kung karon ningundang ka, kung karon pa lang ningundang na ka, unsa may imong idasig sa imong mga anak, mga apo, i-testify sa imong mga anak nga ingon ani nak, ing buhaton, ing buhata, ingon ani, kung ningundang ka or kung muundang ka. Hallelujah. Dapat dili ka matarog. Mubarog dapat ka nga magmatud-anon gihapon sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay nga naman, there will be great things will happen sa imuhang kinabuhi, sa imuhang marriage life, sa imuhang family, sa imong negosyo, even imuhang finances. Amen? Dagan mga pamilya ron o magtiayon nga wala gyud kumbaga, daghan kayo arguments kaysa sweetness. Diba? Kung muundang ka, nabay mahitabo nga breakthrough ni Ana, wala. Amen? Nag-desire ta nga mo advance ang atong family. Amen? Desire ba po na ninyo? Amen? Desire na to na nga mo advance, may mong progressive ang akong marriage, ang akong family, ang akong mga negosyo. Daghanak siguro mga negosyo nga imuhang gisudlan ba, pero nahagba lang gihapon ka. But don't you know what? Dili na pasabot nga mahunong pug ka. Ang negosyo, dili pwede nga na negosyo karon, dili pwede nga ugma gusto dayon ka ginansya. No. Mupilo pa na pila ka mga higayon adlaw, aha ni makita imong ginansya. So be unstoppable. Amen? Amen. Be unstoppable in serving the Lord because something great will happen kung karon pa lang you are decided nga mahimong mo padayon. Hallelujah. Because karong panahon na manggod mga igsoon, why is it karon nga panahon mag-decide ka? You've got to decide nga mahimong unstoppable because the days are becoming evil. Amen? The days are becoming worse. Tinuod. Giras Ukraine, so nandito di ba? Karon bag-o pod, nagira pod sa Malimuno. Kay na helicopter nagpaano og kuan, bomba dito sa barangay Tinago. Dili Tinago diri ha. Oh, so inga ba? Ngano man kinahanglan mata karon nga panahon mo decide na ka. Before ni ma-ending a month of March, mo April na puta pila na lang ugma. April na. So, dapat you've got to decide nga mahimong advancing ang imong kinabuhi. Amen? You've got to decide nga mahimo kag unstoppable because the blessing of God is running after you. Unsaon nimo na pagsagap mga kaigsunan kung mohunong lagi ka. Amen? Labi na, desisyonan nimo na nga dili maundang ang imong commitment sa Ginoo. Nahatay mga commitment sa Lord. So let it be, dili na mahimong kanang stoppable. Amen ba? Padayuno na to tungod kay maunay design sa Ginoo. Aron ang imong kinabuhi become more progressive, become more abounding. Di ba? Diha sa pag-serve kang Lord. Look what happened sa kinabuhi ni Abraham og ni Sarah. You know what? Kanang sa Middle East, based akong research, mahal sa ila ang mga, like, ato dire, mahal man ang litros gasolina, labi na ron, di ba? Kay 80, 70 na. You know what? Ang pinakamahal nila dito is ang tubig. Mao nang mga nigra kasugaran dito mga itong mga tao, why ligo? Nga naman, mahal ang tubig. Humot mapod siguro na sila kay magpa-spray mga kulon pero luod na siguro no. Di ba? Tungod kay mahal ang tubig, talagsa na lang maligo.
Diri kita abunda kayo tag tubig. Ikaw na lang mo karatilog dagan tungod sa busag ang tubig. Di ba? Alright, so kani si Sarah o si Abraham, may ilang trabaho tungod kay mga beginner man sila. Ang ilang trabaho is that tigkalot og tubig, nagkalot sila og balon. Well, atabay. Nagkalot sila og atabay, uy, kalot sila, minus man gyud og tubig yun. Kalot tapos sila, kalot tapos sila. Hastang kalot okay ra bag pagkalot og pila ra kadangaw nay kuan ra ba? Murag isa ka tindugan siyo na up or laom pag yun parang naagyo tubig nga mo pugsot, di ba? Oh, kabot sila pila ka mga balon nga ilang gikabot. Don sinuwat imong una-una kung ningundang si Abraham. Nabay tubig sa generation ron, sa generation dito sa Middle East. Wala. You know what? Naghuna-una mga good si Abraham nga kinahanglan di jud ko mahimo kong unstoppable di ko muundang sa pagkalot maningkamot ang gihapon taday Sarah kay parang naagi tubig kay nakabalo si Abraham sa promise sa Ginoo. Unsay promise sa Ginoo? Kinaibalaan ba si Abraham, di ba? The father of all fathers, the father of all nations. Ang iyang kaliwat sama kadaghan sa bituon sa kalangitan. Sama sa kadaghan sa balas sa baybayon. Mo nang iyang panlantaw, mo nang kay siya muundang sa pagkalot og balon tungod kay daghan nga henerasyon nga iyang paimnon. Hallelujah. Ikaw kumuundang ka, unsay rason nga nung nanarbaho ka, naniguwang kag pagkayod tungod sa imuhang henerasyon. Amen. Naning kamot tag pagpangalagad sa Ginoo bisan tuog na mga pagsulay-sulayan tag balaktian, sulayan tag mga kawaladon, kapobrehon, sakit, di ba? Di na mapugngan kay nganuman kabaluta nga naay saad ang Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. So, you've got to decide today that your life will be more advancing in serving the Lord. Kaya kung ang imong life mo arise, imong life may ka more advancing, daghan nga mga tao makakita ni ana supernatural nga blessing nga gihatag sa Ginoo nga giprosper ka ni Lord. Amen? Would you stand up with your faith right now? Hallelujah. So try to decide sa imuhang kinabuhi. You know what? Ang gusto sa Ginoo sa ato ang life karon is that naluy ka na ang wala ko'y igong kusog, ikapadayon. Mo daghan man siguro mga higayon nga moingon ka sa imuhang kaugalingon nga ang amo kong intimacy sa Ginoo nagkaanam og ka layo. Daghan nga panahon nga makaingon siguro kag di na ko mo join og fellowship mao lang man gihapon ingaw ani na man gihapon ang akong mabatian. Daghan siguro mayon na but I want you to tell you nga ang kanang mga instances is magpalig-on sa imuhang kinabuhi. Amen. Magpalig-on sa imuhang pagtuo. In what area? Dumdumi mga kaisunan, in what area ka nakang aron? Sa imo habang fellowship? Wa ba ka ana? Pagdig sa word sa Ginoo, wa ba ka ana? Pagiging intimate sa Ginoo, nakang abak ha ka? Nga buot mo bira sa imuha. You know what? Tama na siguro na igsoon, kuta na siguro na. Be advancing. You need to rise in that way. Tungod kay ang design ni Lord the best. So don't settle for less. Amen? Would you close your eyes right now and meditate the Word of God? Come on, ikaw ra manggod ka nakabalo sa imuhang kinabuhi og asa nga aspeto nga wa nimo gilabanan ning undang ka. Asa nga aspeto nga buot birahon ka paubos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, try to speak to God. Speak to the Creator because He is the life changer. He is always in a business kung ikaw
Kung ikaw nakang ana, He's always in a business to restore us, to restore you back to life. Hallelujah. Thank you, Jesus. We bless your name, Jesus. Hallelujah. Come on, awiti og pagdahig si Lord. Istoryaha si Lord sa imong kinabuhi. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, come on. Holy Spirit. The Holy Spirit is right now searching every heart that is honest before Him. Honest naga-istorya sa Ginoo. Honest naga-open sa Ginoo sa iyang mga weakness life. Hallelujah. Kanimo lang ako magatay, kanimo lang ikatugbaw ang tingog ko, ang presensya mo ang kalipay ko, kanimo lang ako magasay, kanimo lang ako magasay, kanimo lang ikatugbaw ang tingog ko, ang presensya mo ang kalipay ko, kanimo lang ako magasay, amahan mo. Ipanagiya mo na ang kinabuhi ko sa wala become more blessing to you. We want that our lives will become more advancing and pleasing to you, God. Daghan man nga mga higayon, Lord, nga daghay mga hagit sa among kinabuhi. But Lord, dili ni Lord God makapugong sa among matag usa ka mga kinabuhi. Instead, Lord, makapadayon ka namo sa among pagdaig diha kanimo, sa among pagpangalagad diha kanimo, Lord. Whatever it is, we want you, because in you, Lord, you're a life changer, you're a life maker. Nothing to worry, because in you all things are possible. God, we trust in you our lives. Come on, utter praises to God, utter prayer before the Lord right now. Come on, come on, let your voices be heard in the Lord.
bad habits in you. Ask the Lord's help. Tabangan ka sa Ginoo, mga igsoon, to pursue what God wants you to do. To fulfill His purpose in your life. Hallelujah. Lord, hallelujah, Jesus. Many a time, Lord, that feel na mo, Lord God, mo let go. But Lord, your Spirit, Lord God, still speak on us, Lord God, to hold on. Hallelujah. Because, Lord, in you, your word, it says that, Lord, in the end, Lord God, we will reap what we labor today, God. Hallelujah, Jesus. Church, you need to do a best choice. Hallelujah. Magpili ka sa best nga choice, because what you are choosing today, unsa imong gipili nga choices karon, it will determine your tomorrow. Unsa imong gibuhat karon will determine ugma, mga igsoon. So, karon, you've got to decide to yourself that whatever happens, whatever the enemy try to assassinate you, it will not happen. Taman lang siya sa pag-try, but never siya makahilabot sa imong kinabuhi, because you are protected by the Lord. You are surrounded by the angels of the Lord. Hallelujah. The enemy will try to kill you. The enemy will try to steal you. The enemy will try to destroy you, all the relationship that you have. But himutaman lang naman siya diha sa pag-try. Dili siya makatasya sa imong kinabuhi. Hallelujah. Because the moment you are building the intimacy with the Lord, you are building the protection in the Lord. You are surrounded the protection of the Lord. Hallelujah. So right now, dapat maisugon ka mo decide that I want to be more advancing in you, God. Because you have a lots of plan, Lord God, to your kingdom. Hallelujah. Hallelujah. We bless your name. We bless your name. This is how we fight our battles, Lord. Hallelujah. Jesus. Would you lift up your hands right now towards the heaven? Pwede ba nimo ipataas imong kamot diha sa Ginoo? Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Even you are watching in the live stream today, you are in the online service today, even here in the on site, I want you to know that you are loved by God. I want you to know that your life God wants you to become more advancing, to become more progressive, to become more increasing sa tanan nimo mga pangbuhaton. Hallelujah. Thank you, Father God. Hallelujah. For you are so good to us, God. Daghan mga panahon, Lord God, nga na-assassinate siguro nga mong mga pagbati diya kaning, but right now, this morning, Lord God, you're restoring us, oh God. Hallelujah. The enemy will try to keep us, Lord God, gikan sa balatian nga pwede buot miniya nga kuhaon, Lord. But right now, God, you are building a foundation and a surrounding to our lives. Hallelujah. Hunahunahon man namo, Lord God, that we are surrounded sa tanan ng mga problema, but we are surrounded by you, God. Hallelujah. Hunahuna man namo that we are surrounded by lots of things na makapaiwala sa amo kadasig, Lord, but we are surrounded by the blessing of God. Hallelujah. Right now, the Lord wants us to become more maisugon sa pagbuhat sa butanga nga ipabuhat sa Ginoo. You don't need to worry. We don't need to fear, because we are surrounded by the glory of God. Hallelujah. Oh Jesus, this is how I fight my battle. This is how I fight my battle. Come on. This is how I fight my battle. Come on.
how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. Ingon pa na sa mensahe mga igsoon sa Bisaya. Ingon ani ko kung makigubat mo sayo mo awit ug magdayeg mo simba. Ingon ana siya makigpisog sa iyang pakigbatok sa enemy mga igsoon. Mudayeg, musimba, muawit, muampo si Ginoo. Ingon ana baka mag-fight sa imong battle? No. Karon nga panahon mga igsoon, pakalusay og tuhod, pabagaay og tuhod. That is how we fight our battle. That's why the song tells us how we fight our battle. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. Father God, we just want to say thank you once again. Because your word reminds us, Lord God, powerfully that we don't need to worry. We don't need to fear, God. Whatever things get assassinate sa yawa ang among kinabuhi. But Lord, dili mapugngan nga among kinabuhi, more mahimong advancing. Dili mapugngan nga among kinabuhi, more mahimong progressive. Dili mapugngan nga among kinabuhi, Lord, more mahimong mudanag ang imuhang ngalan sa among kinabuhi. Lord, sa among pamilya, sa akong kaminyoon, Lord, mudanag ang imong himaya. Lord, I pray to those relationship right now, Lord, nga wala nagkatarong. I pray, God, for restoring them, Father, right now. Thank you, God, for restoring the first love, Father God. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Lord, because you are the God, the restorer of our lives. Hallelujah. Salamat kayo, Lord. Nga mahimo, Ginoo, nga among kinabuhi, mahimong kahimutan kanimo, Lord. Tabangi gyud mi, Lord, tungod kay di na mo mahimo kung wala ikaw. Tabangi mi sa among mga plano, unsaon pagtikang, Lord, supay sumala sa imong kabubuton, Father God. Salamat, Lord, nga nung kabuntaga, Lord, imong silyuhan, Ginoo, ang mga pulong nga among nabatian, nga dili masakmit sa yawa, Lord, kun dili makapahimong ang dakong butang sa among kinabuhi, maghimog dakong tingalahan nga butang ug makapamungang maayong nga bunga sa among kinabuhi, Lord. Hallelujah. Right now, God. Salamat, Ginoo, sa imong peace. Salamat, Lord God, for the restoration. Salamat for the healing. Salamat, Lord God, for the redemption. Thank you for the salvation, God. Thank you for the miracles, opportunity, the blessings of God will come in our way right now. God, receive it, God. Hallelujah. Thank you, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. We give you praise. We give you praise. We give you glory, God. In Jesus' name. Atong palakpakan si Lord. Hallelujah. Hallelujah. God bless everyone. Mga lingkod ta, mga igsoon.